Hello mga ka-reels, good morning sa inyong tanan. Nandito kami sa Piña Plata Island Garden, City of Samal. Kami mag-tree planting sa ito isang project ng government dito sa Samal na kailangan natin talaga na tumulong sa ating komunidad to plant a trees. Nako diri sa nursery sa mangrove. So ito po yung mga example na itatanim na mangrove. Yan, makita nyo guys, yan, nakapunla na po yan lahat at pwede na siya itanim. Yan nyo, yan guys, yan. Yun lang kasi yung maibibigay nating contribution dun sa ating mga sumusunod sa atong future na mga kabataan, kasi kung matanda na, siguro ilang taon na lang tayo dito sa mundo. So as a contribution natin sa ating mga kabataan at sa government po, kailangan natin magtanim ng ganito doon sa may dagat. Kasi po ang mangrove kasi sa pagkakaalam ko, diyan kasi nangingitlog sa mga kahuyan na yan. Diyan nagpaparami yung mga isda. So kung maraming mangrove na maitatanim natin diyan sa may dagat, so may possibility na mas mudaghan ang atong isda. So dili ni para sa atua, dili ni para sa mua, kundi para sa ato ang mga nagsunod sa atua puhon. At least natin makabilin diri, may maiiwan tayo habang buhay pa tayo dito sa mundo. So ito yung mga kabataan na nag-volunteer. Siguro nasa mga 50s kami. Kasi president po ako sa ALS dito sa aming lugar po. Kailangan ko din magbigay po ng contribution na lakas, kasi hindi dahil sa position, dahil gusto ko rin pong makatulong. So ito lang po yung magagawan natin. So andyan po mga kabataan na yan. So nag-attendance sila ngayon, namimili ng mga itatanim. Ang dami po dito guys, pwede itanim guys ang mga mangrove. Andyan kung nakita yung lahat ng mga green na yan, ready to plant na po yan lahat. So ang gagawin na lang po namin dyan is mag-attendance at kukuha ng mga isa-isa mangrove. So 50 kami, 50 plus, so lagay natin sa mga 60 po kami lahat. So sa araw na to, kahit umuulan o maambon, is makakapagtanim tayo ng 60 trees na mangrove. So at least marami-dami din po yan pag nabuhay po lahat. So ito lang po yung may share ko sa inyo. Siguro mamaya mag-picture tayo para makita po nyo po kung saan po banda, kung kung paano ginagawa pagtanim nito. Hello again guys, so andito kami ngayon, dito na kasama na yung mga kabataan guys. So magbi-briefing kasi yung mga DepEd para kung dito sa activity na gagawin namin ngayon po guys. So yan, so nakita nyo, andyan yung mga teachers and then yung mga students, yan mga kasama nyo. So dumami kami ngayon guys, nasa 80 po lahat siguro kami nandito ngayon. Kita nyo mga DepEd yan guys, na para mag-guide sa gagawin na activity today. Okay, ito po yung si Sir Wiwi volunteer from Sindro na nagtuturo kung paano itanim yung mangrove. So sabi niya, bago itanim, kailangan maghukay ng 8 inches. And tapos tanggalin yung sirupin na natin pinagtamnan ng mangrove, tapos ilagay sa basurahan, kasi tinuturo din nila kung na dapat hindi magbasa-basa, magkalap ng mga basura doon sa dagat. So yan guys, yung tinuturo ni Sir Wewe. So kanina guys, yung bilang po natin dito is 60, then umabot ng 80. At ito po yung final na bilang po ng mga kabataan, ng mga estudyante at saka mga volunteers. Umabot tayo ng 120 po. Binang advice ng government ng volunteers from Sindro at saka sa DepEd na bawat isa ay bibigyan ng 2 seedlings ng mangrove. So ibig sabihin guys, i-times 2 natin yan ng 120, so nasa 240 na puno yung ating itatanim ng araw na to. So mas maganda, mas magaling, mas marami po. So yan po ang yung nakikita nyo ngayon is nag-distribute ng seedlings sa bawat isa. Then
Yung iba yung nakatanggap na is pumunta na doon sa lugar sa coastal area kung saan pwede magtanim nito. So mamaya guys, sasamahan ko kayo, samahan niyo ako at itatanim na natin itong mga seedlings kasama ng mga kabataan at mga volunteers na nandito. So ayan na guys, nakatanggap na lahat ng mga palanin. So picture muna tayo bago po itanim doon sa may coastal area. So ang tawag dito sa project is ALS Lingap Kalikasan Program ng government po. So andyan ng mga kabataan, nag-selfie po muna kami para remembrance po sa aming gagawin na project na yung araw na to po. So after sa pictorial is pupunta na po tayo doon sa coastal area. So ito na guys, dito na tayo sa coastal area po na kung saan pwede pagtamnan ng mangrove. So yung nakikita nyo ngayon guys, ito na itanim na po ng ibang grupo po ito. So ngayon po, hahanap po tayo ng pwesto, kagaya ng ginawa ni Kuya po. Yan, ganyan. Ganyan po magtanim. 8 inches po ang hukay. Sa isang hukay po is 2 po ang ilalagay. So dito tayo sa iba na Kuya. Yan o. Yan. Yan. Ang dami po namin ginawa dito. Sa isang hukay po, 2 ilalagay. So dito. So unang gawin dyan is kukunin po yung binalot sa kanya po guys, yung black, bago po siya itanim. So gaya ng ginawa ni Kuya, ganyan guys. Ayan. Ayan guys. Ikagpag. Ayan. Kailangan malalim yan siya guys. Mula dito hanggang dito, ganyan. Ganito kalalim guys, ganyan. So yan si Misuki guys, oh. Misuki. Yan oh, bakit. So tingnan po natin yung ibang grupo guys na nagtatanim. Yan. So ang dami yan guys, no. Maliban po dito sa mga bagong pananim po, is dadaling ko po kayo doon sa mas na una pa na nakikitanim na po. Ito po yung mga mangroves guys, kung makikita nyo malalaking puno na po sila. Tandaan nyo guys, dito nangingitlog ang mga isda. Dito nagpaparami ang mga isda at saka mga crabs. So ibig sabihin, pag maraming ganito, mas lalago at yayaman po ang ating karagatan. Mas nadami yung isda, mas madami yung tating makakain, lalo na sa darating ng mga panahon. Salamat po sa pag-view sa video ko ngayon. Paki-like po and share po dito sa video ibang mga kabataan para ma-inspire po sila sa pagtatanim ng mga ganito.